Alright, yo, what up guys? It's your boy Neil. So bali, C++ tayo ngayon and we'll be tackling linked list. Okay? So a list is a list. Since na-explain ko na sa inyo structure, concept ng structure and pointers, we'll be going to list. So bali, actually part to ng data structure, para sa database I think. So C++ tayo ngayon. So let's get started. Okay, let's include the things that we need. Okay, so bali, include natin si IOStream. Oops, IO stream. Parang ano rin yan, standard input output.h natin sa C. Alright, and using namespace std. Ibig sabihin nito, kasi ng using namespace std kasi, sa C++ kasi, sa C meron tayong printf and scanf. Sa C++ meron tayong cout and cin. Okay, respectively. Ngayon, si cout kasi, meron siyang prefix na yung tamang syntax niya is ganyan. Oops. Cout. Yo. Alright? Yan yung niya, yung kanyang standard syntax. Okay? Ngayon, pag ginamit natin tong using namespace std na to, pwede natin alisin si std sa aking colon-colon na yan. Para direkta na natin pwede sabihin si cout. Pwede natin siyang diretso nang gamitin cout. Alright? Ganun sa ganun din sa cin. Alright? Okay. So, next natin actually, alright, so yun, explain ko na kung using namespace. Alright. So, first, explain natin kung yung list. Okay, ngayon, ang lists, wait lang, meron ba ito? Alright. Ang list kasi, ang ginagawa natin dyan ay, halimbawa, meron tayo na itong, wow, straight yun itong memory na to, diba? Yung memory na yan. Yung memory na yan. Okay? Itong buong to, actually, struct yan. Okay? Yung buong yan ay isang struct. Okay? Struct. Oh, it's so hard to type using... Yeah, basta yan. Isa siyang struct. Okay? Ngayon, itong struct na to, ginagamit natin siya all over again sa buong program natin. Okay? Yung struct na yun yung parang node natin. Okay? Keyword, node. Okay? Tapos yung node na yun, meron siyang lamang value and nagpo-point siya sa iba pang node na based din dun sa struct, sa original struct. Okay, mas maintindihan nyo ito pag nagpa-program na tayo, pero in-explain ko sa inyo concept. Okay? So, whatever. Program na natin para makita nyo kung ano talaga ginagawa niya. Okay? Alright, so, let's do this. So, gawin na natin yung base node natin, which is isang struct. Okay? Ngayon, tawagin natin siyang, for convenience, let's call it node. Okay? So, yung node natin, sabi natin kanina, meron siyang lamang value. Alright? So, meron siyang integer. Meron siyang laman na data. Okay? Meron siyang, para mas maintindihan natin, meron siyang laman. Okay? Ngayon, pwede na siyang tawagin pwede natin tawagin yung sarili niya. Pwede niya tawagin yung sarili niya, which is recursive structure. Pwede natin sabihin na yung node na to ay magpo-point sa isa pa. So, next. Sabi natin next. Okay? Alright? So, kaya sa diagram natin, meron dalawa. Okay? Ito yung laman niya. As ito yung pointer kung saan siya nakapoint. Kung ano yung sunod sa list. Diba? Kasi ang list, ganito. Okay? Ang ginagawa natin, itong una na to, may laman siya, diba? Sa susunod, may laman din. Kaya, paano malalaman nito paano malalaman nitong una na ang kasunod niya ay itong pangalawa? Ang gagawin niya is magpo-point siya doon. Yun yung ginagawa ng recursive na structure natin, si node next. Yun yung ginagawa niya. Pinopoint niya, sinasabihan niya yung kung nasaan tayo ngayon na, pre, may kasunod ka. Yun yung kasunod mo. Diba? Sinasabi nung next natin na pointer na, sinasabihan niya to na, pre, may kasunod ka. Ito, diba? Ganun din yung sinasabi niya dito sa part na to. Sinasabihan niya na, pre, may kasunod ka. Ito, diba? So, ito, pre, may kasunod ka. Sunod tayo. Yan yung ginagawa yun yung ginagawa nito. Ngayon, pwede kayo magkaroon ng laman na maraming data kung gusto niyo na maraming data dyan. Okay?
Alright, so bale, anong use nito? Paano siya gagamitin? Okay? Diba? Since pwede tayo maglagay ng mga laman dyan, paano siya gagamitin? Ganito. Diba ang structure, kailangan niya ng alias, diba? So, okay, okay. So, bali si node, P. Sige, hindi, first. Head. Una. Ayan, okay? So, meron tayong una. Mamaya ako na-explain yung iba pa. Okay? Okay? So, bale, kailangan natin i-initialize, di ba? Kailangan natin si una. Ano ba si una, di ba? Pangalan lang yan, di ba? Wala pa siyang pinupointan, yung pointer na una. Wala pa siyang pinupointan na kung ano. So, kailangan natin sabihin na si una ay isang bagong node. Okay? Isa siyang bagong instance ng node. Okay? Si una ay isang bagong bagay na may laman at merong susunod. Okay? Sa structure natin, si una ay isang element sa list natin. Isa siyang bagay sa listahan natin. Okay? Yun, si una. Ngayon, i-access natin, di ba? Kailangan natin, yung laman ni una, di ba? Gawin nating 1, kunwari. Alright? See-out natin yan. Remember, we're using C++, so i-see out natin si una, laman. Okay? System pause. Alright, oops, press the wrong button. Okay, F5, let's run it. Makikita natin dapat ay 1. And kaso, sobrang bagal ng aking laptop. Kasi pinagsasabay ko ang mga pinaggagawa ko. Ayan, ayan siya. Alright, so yan. There's 1. Para mag next line, di ba? Meron tayong ganyan, di ba? Meron tayong \n. For C++, we have end line. Okay? Para bumaba siya. Alright, so let it build. Let it build. Let it build. Let it build. And we have 1. Press any key to continue. Alright? So, anong use naman itong next natin? Na-access natin yung laman, di ba? Anong use nung next, di ba? Alright? So, bali, ang use ng next na yan, di ba? Tulad na sabi ko kanina, yan yung tumuturo dun sa susunod na node natin, di ba? So, bali, ganito gagawin natin. Kailangan natin gumawa ulit ng isa pa. Diba? Kailangan natin gumawa ng isa pang una. Ang labo, isa pang una. Baguhin nga natin yan. K na lang kasi masaya ang buhay. Kaya K. K. Alright. K. 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 Alright. So, kailangan natin ng bagong K ulit, diba? Kailangan natin ng bagong element. Alright? So, yan ang gagawin natin dito. Diba? Diba? Tama? Diba? Alright, so, K is equal to yung laman niya. Lagyan natin siya ng laman na 2. Ayan. Tapos, oops. Ay, kailangan natin pala na mag-hold. Alright, so, bale. Kasi ang ginawa natin dito, diba? K, tas K nyo na naman. Ginawa natin dito, yung nagpo-point natin dun sa unang node, dun sa unang element ng list natin, ay pinoint na natin dun sa pangalawa. So, bali na wala na to. So, hindi na natin ma-access itong unang list. So, yun yung mali natin dito. Okay? So, kailangan natin na mag-hold ng unang list. H. Hold. Alright? So, since meron na tayo ng K laman, si H i-equal natin kay K. Alright? Tapos, si H. Next, equal natin kay K. Nasa baba dapat to. Sequential ang C++. Tingnan nga natin kung anong lalabas. H. Tapos
Tapos, ng isa pa. Next, laman. Natin kung 1, 2 yung lalabas. Alright, so there you go. 1, 2 ang lumabas. Alright, yay! Tama tayo. Alright, so ibig sabihin, ang ginawa natin dito, diba gumawa tayo ng K? Siya yung unang nasa listahan natin. Okay? Ngayon, si H natin, yung holder natin, in-equal natin siya kay K. Diba? So, natin kung mangyayari kapag pag inalis natin to, ginawa natin K, ito pa rin, tama na yan, inom na, ayan, okay. Oops, what? Why you do that? Ayan, okay, there. So, ibig sabihin, ang ginagawa na itong H is equal to K, naglalagay tayo ng magpo-point pa, di ba? Meron tayong unang list, meron tayong pangalawang list. Okay? Ang gusto natin, may nagpo-point pa dito para magamit pa natin siya sa mga susunod, di ba? Hindi tulad ng ginawa natin dito sa taas, yung nagpo-point sa una, pinoint agad natin sa pangalawa, kaya hindi natin ma-access yung una. Alright? So, dito, nagpo-point si H. Andyan din nagpo-point si K. Ang ginawa natin, si K, pinoint natin dito, so wala na to. Then, sinabi natin na yung magsasabi kay H na may kasunod siya, pinoint natin kay K. So, ganyan ang itsura ng structure natin after siya mag-compile. Alright, okay. So, alright, so that would be all, guys. Thank you for watching, and sa sunod, let's try to play with this list. Try natin paglaruan pa yung kung ano bang pwede natin gawin sa list, and we're gonna have some fun. Alright, so goodbye, guys, and keep programming. Baboo.